Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video na naman tayo mga kaibigan dito sa nagtitrending ngayon na ito na nga, Stephanie Ibarra, ang kontrobersyal na pastoral ni Kibuloy. Gwapo niyong pastor. Ay, nagsalita na, binasag na ang katahimikan. Ito na mga kaibigan, panoorin natin na talaga namang mapapawaw ka or wow na wow. Dahil nga ito ay trending ngayon. Ito na. Awa kay pastor, I even tried two letters. Doon naawa sa amin si pastor na. Medyo pinaruan ko lang ng konti. Kinausap talaga ako ni pastor na dadalhin ko si Tani, si Ruth sa Davao, pero yung kasama na ako. So hindi nagre-recruit si pastor. I'm sure na hindi talaga nagre-recruit. Kasi nagpasawa yung mga anak ko, pinauwi kami ni pastor. Pag makaawa ako kay pastor noon. Itong mga kaibigan nagsasalita is pastoral ni Kibuloy. Ito yung babae na si Stephanie Ibarra na nababalita ang chicks ni Kibuloy. Na kung pwede, bigyan pa kami ulit ng pagkakataon. Pag ang isang tao bumagsak sa tukso ng immorality, ang ginagawa ni pastor dyan, una bes, kung sasubmit siya, kung papayag ang isang tao na mag-correct, makaka-undergo siya sa nag-discipline. Pero ayon sa gusto ng worker, ng taong involved. Kung ayaw naman niya, he's free to go. I've done so many... Kapatid ni Stephanie, napakaganda mga kaibigan, mukhang tisay, mukhang foreigner. Nababalitang kontrobersyal na kay pastor na jowawa ni pastor. Things that I cannot be proud of here in the kingdom. I myself, kinausap talaga ako na... Ayan, no? Si pastor at yung bata pa. Kapatid ni Stephanie, nababalitang chicks ni pastor. If I cannot live up to the standard, no? Mahilig sa bata, no? Spiritual life here in the kingdom, then I might as well try to live my life outside of the kingdom. Ruth Ibarra. Kasi hindi talaga pwede dito yan. Hindi pwede yung mga gawain ng mga kalaswaan sa kingdom nation. Well, we are together here in the kingdom and nobody needs help for us to go out of the kingdom. If we wish to go out, we are free to go out anytime. Ang lalaki kaya ng gate namin dito. At saka may HRD dito, katulad ng nasabi ko earlier, we have our freedom of choice here. We are free. Anybody from the outside is free to fill up a form and become a full-time miracle worker. And anybody also is free to leave the kingdom as easy as they went in. So, it's just a matter of freedom of choice ng tao na nandito. Kasi nandito kami, hindi dahil gusto ni pastor, hindi dahil gusto ng mama namin, hindi dahil gusto ng kahit sino mang tao. Nandito kami kasi gusto namin na nandito kami. For 30 years in the ministry, I have seen how they've been doing. I am very, very thankful na anak ko inilagay doon sa pastoral. Ano mo tinuturo doon? Una, bes, ang maging maayos ang kaisipan na walang malis. Bigyan ng integrity at Stephanie Ibarra at kanyang pamilya pinasunuringan ang aligasyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito na nga mga kaibigan, ito yung nagtitrending nga. Ito si Pastor, ito si Stephanie Ibarra. Kasi nga malapit daw sila sa isa't isa na talagang ang tingin ng sambayanan ay magjowawa. Pero ayun na nga, sinabi ng nanay na hindi daw sila. Digdidad ang buhay nila bilang babae. At meron. Ito reaction lang mo tayo mga kaibigan. Perios tayo. Wala tayong ibang sabihin kundi wow na wow. Okay? So I don't believe on such allegation na gagamitin si pastor. Dahil si pastor mismo ang ayaw at hindi umaayon sa lustful gesture. And it so happened na na-assign kami sa pastoral department, parang scholars. We learn from the teachings of pastor, we learn from the fellowships of our administrators, we learn the ways of kingdom leadership. Iba kasi yung leadership sa labas at saka yung pagiging isang spiritual leaders. So yun yung tinuturo sa amin sa pastoral department. Grabe yun ang iyang pag-antos. I'm not a good talker, dito kayo kasultit, but because of him, I can compose Yan na mga kaibigan, si Stephanie nagsasalita na. songs of worship.
Kayo nang bahala ha. Kay Ano masasabi nyo? ako giagian, di gid lalim, di basta-basta. But I am grateful because Pero nagpapasalamat dahil sa of kanya. him na ako dira. Nakatayo ako noon sa harapan. Okay, ayan na. Katindog sa tubangan, ga kanta, ga awit, ga share og songs of worship sa buo kalibutan. Ayaw nga no, kaya pala ito yung nababalito ang dalawa. Sobrang sweet oh. Kaya naman di ako nagalit kay pastor. Never hate pastor. Buti na lang. Naging disiplina ko niya. Patuman ng gawas mo nang ginasulti na giloy-iloy ko pastor. Sabi nila kinawawa daw ako ni pastor. So it's a really a big lie. No. Disiplina ko niya itong paghibong na ko niya. Dahil man kanya. And because of that, nabago ako kinabuhi. O nailhan ko sa amahan. And I have a salvation. Sa tinuod ng pastor, it's so painful. Nakuha na makita na ako ka. Naging na yung anak. Ang iyakan. Okay, Madam Stephanie, pero ang kunya ni pastor, ay yung sa balita, mag-chicks nga daw kayo. Magjowawa. At hindi lang yon. May mga pastoral daw na dinadali si pastor, Lunes hanggang Linggo. Everyday, iba-ibang schedule. Totoo kaya yon? Ibang klase talaga mga kaibigan ha. Si pastor ha. Everyday schedule. Matigas pa ganyan. Pero dito lang tayo kay Stephanie Ibarra, ang kontrobersya na nagsalita na. O ito, continue lang. Wala na kayo na sa mo ha. Iyak na para kay pastor. Because they just believe. Sila mga nadunggan na mga bakat. Sakit sa kuha na. Sa'yo. Because I know who you are. Because I've been with you since 2 years old. Ikuha nila ang amahan ako. Ikuha nila akong inahan. You are all I have. Magikuha pa nila sa kuha. Ingani ka daotan ang kalibutan. Naiiyak na ako sa iyo ay Madam Stephanie. Naiiyak na ako sa iyo. Continue lang. It's too painful. But I have to follow what you said. Paligon lang mo. Kung wala lang ka pastor ang tudlo sa mugugma. Kaning mga tao naging ani sa imo ha. We don't know what we will do fast pastor. Because we can die for you. Nakod kay nga anak ka. Kaya ni mo ihala na yung kinabuhi para sa kaluwasan sa isa. Ing anak ka kamaayo. And now these people, ing anak ilang paghugaw sa imong pangalan. I-accuse so many things na sila man mismo nagabuhat anak. Ang ako lagi na namin ko spiritual. And this is all kanita na mahuman na po ni. And one day mag-uban-uban ta. Ganon. Okay, continue. Mauna ako ginatuuhan. Kabalo ko na dili pasagdan sa amahan ang gingharian. Dili pasagdan ang anak. I don't have $1 million to Commercial spend mula on kay Stephanie at cameras, kay mics, and Kubuloy. teleprompters, but that's fine. Because with the script, I have Okay, continue. Pangalan ni Stephanie Ibarra Okay pa na. ay naging matulog sa social media matapos siyang direktang pangalanan ng Nag-commercial lang, nag-iba na. dating KOJC member na si Arlene Stone. Ipinahiwatig ni Arlene na si Stephanie ang isa sa mga pinakanakaawang member ng pastoral dahil sa kanya nakatutok ang atensyon ni Kubuloy. Ganon. Sino nga ba si Stephanie ayon sa paglalarawan ni Arlene? Pakinggan natin siya. At ito naman si Stephanie Ibarra. Lagi ko namang na-features to dito, no? Ito si Stephanie Ibarra ay bata pa po nung doon kay Kubuloy. Actually si Renita Fernandez, yung isa sa mga nakita ninyo sa Rappler, siya yung nag-convince sa nanay at sa lola nitong ni Stephanie. Si Stephanie nung time ngayon ay ano pa lang siguro nasa 5 years old. At kinonvince ni Renita Fernandez yung lola na tawag nito na mag full time itong bata. So kasi yung sitwasyon nila mahirap din. So itong si Stephanie Ibarra, single mom, nasa lola yung nanay niya saka yung lola niya magkasama sa isang bahay. Kasi yung nanay ni Stephanie, yung bang tawag nito, nagtatrabaho sa gabi, ganon. So, may
may kapatid ito si Stephanie na si Ruth, babae din. Older than her ng 2 years. Marites na ang dating natin dito Okay. So, si Stephanie, nung time na kinumpins ni Renita Fernandez, itong lola nito na maialay daw itong mga bata, maging adopted ni Kibuloy. 5 years old si Stephanie and I think 7 years old si Ruth nung time na yon. Yung nanay, hirapin sa buhay, kaya pumayag. So, naging member sila at lumipat doon sa compound at doon na naging malapit na inampisahan na si Stephanie na maging malapit kay Kibuloy hanggang nasanay na yung bata, no? So, based sa ating stories, no, ito si Stephanie ay minor pa na inumpisahan ni Kibuloy. Kasi doon, kapag bata ka na pumasok doon, hindi ka naman gagalawin ni Kibuloy, hindi ka iaalay unless you have your period. No, pag may menstruation na yung bata. So after the first menstruation, yan na ang sanctification na tinatawag. So saan ba ito ngayon? Ito si Stephanie. Si Stephanie ay isa sa mga paboritong pastoral ni Kibuloy. Ngayon si Stephanie ay siguro si Stephanie ngayon 30-something years old, 32 or 33. Pero hanggang 3rd grade lang po ang natapos ni Stephanie. Kasi yan si Kibuloy, ayaw niya na paaralin itong mga ito. Lalo na to si Stephanie kasi maganda na. No? Nung bata to, natural naman na may crush sa school, di ba? Nagagalit lang si Kibuloy. Kaya pinahinto hanggang grade 3 ang bata. Grade 3? Ngayon, titingnan mo parang ang galing magsalita pero lahat yun may binabasa. Kaya kawawa, ilang beses na pinto si Stephanie na lumayas sa compound pero laging nahuhuli kasi walang hindi marunong lumiskarte, hindi marunong grade 3 lang ay pinatapos si Kibuloy, hindi man lang pinagawa ng college. Mag-analyze kung ano yung dapat gawin. Meron bang lalayas na yung dala mo yung mga ilang suitcases na ang lalaki, lalayas ka tapos mag-tricycle, mahuli ka talaga. So ganun ang sitwasyon, hindi siya advanced na mag-isip pa compared sa ibang mga pastoral na may mga utak. Yung mga may utak talaga na pastoral, wala na. Matagal nang lumayas. Pero itong mga medyo kulang ng kunti, nanatili doon. So, ganyan po ang sitwasyon doon at ang mga papel ng mga ito. Ito yung si Stephanie, guys, na sinasabi ko sa inyo. Kapag tinador niya ako may hahabol sa inyo, patay talaga kayo. What are Paco objections? Na lumaki kay Paki. 3 years old pa ito, kinuha namin doon sa lola niya, sa nanay niya na former prostitute. Parang in love kay Kibuloy sa picture pa lang medyo explain. Mukhang mahal na mahal niya si Pastor at naniniwala siyang si Pastor ang tagapagligtas niya. Okay, Kibuloy, ibang klase ka. Okay. Magkapatid, may kapatid siya na sila. Dalawa po sila, dalawa na Paki. Dalawa? Ayun ang si Ruth. Ayun, tingnan nyo, ito yung nabi ni Pacquiao kapag ka siya ay lumabas. Rivalry siya. Patay. Pati yung kapatid niyang brother niya na hindi naman connected sa kingdom, papatay ni Pacquiao. Ay, grabe. Ganon. Tingnan mo kung gaano kadikit yung katawan nila. Yan ba ang picture ng pastor tsaka ordinary worker? Dikit na dikit, Komersyal, wala kay Esteban Puro komersyal na yung naapot natin dito. Continue. Ngayon, anong nangyari dito kay Stephanie? Anong nangyari? Isa siya sa mga favorite ni Pacquiao. Ibig sabihin, pag paborito talaga ay alam na. Alright? Puputulin ko na mga kaibigan, ano masasabi niyo? Yun na nga si Stephanie, nagsalita na ng mga bagay-bagay at mga pangyayari sa kanyang buhay na yun na nga, mahal na mahal daw niya si Pastor. Okay? Bahala na kayo mga kaibigan. Comment lang. Inuulit ko. Per lang muna tayo ngayon. Paminsan-minsan. Per review, per reaction, per na per. Paminsan-minsan.
Alright, subscribe. Thank you. Bye-bye.